Uy, tanong lang, nakakaranas ba kayo ng mga pagkakataong parang bumibilis ang tibok ng puso ninyo? Yung tipong wala ka namang ginagawa pero bigla-biglang bibilis ang tibok ng puso mo. Baka andyan yung crush mong hindi ka crush kaya ganyan. Joke lang. Pero kidding aside, hindi tamang pabago-bago ang tibok ng puso ninyo kaya halik kayo, pag-usapan natin yan. Palpitations ang tawag sa pakiramdam ng pagbilis at pagdagundong ng inyong mga puso sa dibdib natin. Maraming triggers dyan, pwedeng stress, exercise, medications o di naman kaya ay mga kondisyong medikal. Yung palpitations naman, pwedeng pakiramdam nga ng pasyente mabilis ang tibok ng puso niya, nagpa-pound or nagsiskip ng beats. Pwede rin yan maramdaman around the neck or the throat area at pwede rin mangyari during activity or kahit nagpapahinga lamang. Sabi nga natin kanina, pwedeng harmless naman talaga ang palpitations na dulot ng emosyon tulad ng stress, anxiety at saka panic attack. Pwede rin yan ay dulot ng depression o matinding physical activity. Isa pa, pwedeng fever or hormonal changes. Pwede rin isang alam na alam nyo na rin na trigger. Substance abuse tulad na lamang ng lalong sobrang daming caffeine o mga drugs tulad ng cocaine, amphetamine. Pwede rin po na pati na rin yung mga legal na gamot tulad ng ilang mga cough and cold meds or preparations. Minsan, wala naman talagang problema sa palpitations pero pwede rin niyang maging seryosong problema tulad ng tinatawag na arrhythmia o irregular na pagtibok ng puso. Pwedeng masyadong mabilis o di naman kaya ay masyadong mabagal ang pagtibok ng puso ninyo. At kapag kaganyan, although mostly naman walang problema sa occasional palpitations, pwede rin magdulot yan ng mga komplikasyon tulad ng mga sumusunod. Una, fainting. Kapag sobrang bilis ng tibok ng puso ninyo, pwedeng bubagsak ang blood pressure at pwede tayong mag-faint. More likely, kapag kaganyan, pwedeng may problema sa puso na pwedeng nagmumula pagkabata pa o problema talaga sa valve ng puso. Pangalawang komplikasyon, cardiac arrest o bigla ang pagtigil ng pagtibok ng puso. Pangatlo, stroke. Kung hindi tama ang tibok ng puso, pwedeng mag-pool yung dugo at mag-form eventually ng blood clot. At sa pagbe-break ng clot na yan dahil sa irregular na pagtibok ng puso, pwedeng mag-throw off yan papataas sa ating utak at magdulot ng pagbabara sa isang ugat sa utak, causing a stroke. At pang-apat, heart failure. Dahil sa irregular na pagtibok ng puso, pwedeng magbago yung pumping ability ng heart, kaya hindi siya maka-function the way na meant siya to do the function. Kaya ang ending ay heart failure. Ayaw nating dumating kayo sa mga puntong ganyan, kaya best na magpakita kayo sa inyong mga doktor kung mayroon kayong nararamdaman tungkol sa inyong kalusugan, lalo na sa inyong mga tibok ng puso. Usually, magpapatest ang mga doktor ninyo ng basic diagnostics tulad ng ECG, pwede rin magpa-blood chemistry para makita kung tumataas ang inyong mga blood titers at mga tumataas na cholesterol at iba pa. Kinakailangan inuman ng mga tamang gamot, pati na rin samahan niya ng healthy diet, maraming gulay, prutas, whole grains, nuts, seeds, legumes, at pag-maintain ng healthy weight. Umiwas din dapat sa mga refined carbohydrates at mga processed foods. Simple man ang mga ito pero dapat makipag-coordinate sa mga doktor ninyo para mas holistic ang panggagamot. At ayun, marami nang nasabi tungkol dito pero sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli, ingat lagi.